ay malusog kaysa namamayat. Maganda po na tayo Siyempre po patuloy naman. na nakikinig para mas lalo tayong magiging Kaso puyat sila eh. Kaya lang sila nakikinig dahil hindi sila makatulog. Pero yung iba naman nagtatrabaho kaya ganun. No? So yung iba nagmamaneho, mag-ingat to sa pagmamaneho. Jopay, ano ka, bati ka muna dyan. Oh. Yes, be strong, be healthy, be happy. Mag-text po kayo 0920-1893782, 0920-1893782. O ayan, yung smart pro natin yon, yung binabanggit na yon. Pero yung isa, yung 0999, pwede nyo i-text yan, added, yan, number 0999 85 58 737 ba? Ayun. 737. Nakasimangot si Yuri eh. Oh. Istorbo daw kasi, bakit daw siya binibit-bit pa dito sa broadcast? Eh, wala akong magbabantay. Kung iwanan kita kay Tomas, eh baka lapain ka naman. Oo, hindi naman yun, hindi man tao yun. Si Tom. Ayan. So, maraming balahibo yun. Anyway, nandito tayo sa programang Radyo Kalusugan. Hello po lahat ng ating mga right now ay naka-tune in, naka-log in sa superladyphilippines.com, nasa live stream, nasa Ustream, lahat ng streamline. Basta, importante ho kasi, maparating ho namin sa inyo yung mensahe na mayroon pa kayong pag-asa. Yung palang kausap ko kanina sa text, ay hindi makita yung mukha ko doon sa di ba? Bakit, nakaganon. So, kaya tinabi ko na itong mikropono para at least, teka, wag mong, may camera din doon eh. Lahat na ng camera dito, kaliwa kanan, may harapan, may talikuran. Kita yung kita pa yung dodo ni Yori. Anyway, sige, usap tayo, no? Ito pong programa natin, puro kalusugan ho ang dapat nating pag-usapan. Kaya lang, may problema yung mga tao, mga kausap ko kanina sa text. May mga problema sila, hindi malusog ang bulsa nila. Oo. Ngayon, ang problema sa kanila, mga malalaho ang kaso. Alam nyo, hindi kasi ako hindi ako nagkukunwari sa inyo, mga kaibigan, no? Ako, batay sa karanasan ko, Mark, Brother Chris, Jopay, ako, I'm talking from my own experience. Kung halimbawa po, katulad kanina, ang kausap ko may goiter, mahina ang baga, may breast cancer, tapos about 2 to 3 years nang almost nakabedridden. Ganito nga ang plano ko eh. Inumpisahan ko na nga sa Palawan no? By the way, binabati ko sila Ma'am Cecilia Tantua ko. Nakarating pa kami sa bahay nila mag-asawa. Tuwa-tuwa siya. Naku, magkikita kami ni Super Lady, nagkita. So, pinunta nila ako sa hotel. And si Mr. Manila, Jose Bahero. at saka si Mr. Jose Bahero. Ayan, so, yung umorder. So, nakarating naman, ganito po yung gagawin natin. Alam mo, katulad pumunta ako ng Palawan, tapos nakipagkita kayo sa akin sa hotel. Nag-usap tayo, then umorder ho kayo. Right that moment, o-order ako dito sa Maynila. Ipapadala, yun. Kinabukasan lang, ang nag-pick up na nga sa LBC, binigay ko na lang yung, tawag niyan, yung reference number. Dapat, doon pa ibabagsak sa hotel. Pero, sabi ko, Jose, eto yung number. Ayun, kinuha niya. At mabuti naman, at siya na pick up doon sa LBC. So, ganun ang gagawin natin, Mandaw kayo dyan sa General Santos City, dyan sa Cebu, sa Davao, okay? Dyan sa Payao, basta't mararating ho ng aeroplano kasi... Iloilo. Sabo? Iloilo. Iloilo. Pagaroon kasi ako. Ayun, kasama tayo, Pero saan nga po ba bago tayo pumalaot kanina nabasa ko natin yung communication nyo sa Canada, po? Opo.
Paano ho nangyari na kayo po ay nabigyan ho ng ganitong kwan? Sino ang nag-recommend o ano pa, paano ho ba nangyari? Actually, meron akong kaibigan sa Europe Oo. na yung kaibigan niya rin ay Kaibigan sa ng kaibigan. Canada. Oo. Okay, so yung charity na umpisahan nila ay lumaki na hanggang nakilala sila ng gobyerno ng Canada. So kaya they work as a team. Together. Oo. Yeah. So kung may mga disaster, Oo. so they really work as a team, charity and the government. Pagkatapos sabi yun ng government ng Canada, tatapatan nila yung malilikom, kumbaga, yung grupo na yon, yung organization na yun, makakapagbigay say 1 million o 5 million, tatapatan ng government ng Canada ng another 5 million. Okay. Ako naman po ang hamon ko sa kanila, tatapatan ko rin ho. Kung ano yung amount nila na ibibigay para makatikim mo ng pagkain gamot ng walang bayaran. Alam nyo, hindi yun yung naitatanong, Brother Chris. Si Mark, alam na to eh. Ako'y pagod na pagod ng kahabol ng pera ng mga pasyente eh. Oo, bakit ka mo? Pag wala akong pera, wala akong radyo. Hindi, ang radyo kasi, may bayad yan. Akala ko ng iba ako binabayaran? Oo. Ang mga media, may bayad yan, mga kapatid. Kung wala kang pera, hindi makikita yung mukha mo sa TV. Nag-araw-araw ako ng TV noon, sa UNTV. Araw-araw talaga as in. 5 o'clock in the morning. Wala pang programa sa television nung araw ng alas 5. Meron ba? Nung araw, meron ba? Mark? Wala po. Walang alas 5 ng umaga. Alas 5 ng umaga, tulog pa mga broadcaster niyan. Ako nag-umpisa ng alas 5. 5 to 6. Bagong-bago pa noon ang UNTV. So, pinagtiyagaan ko yan araw-araw. Kaya lang talagang hindi ako napapagod magsalita. Hindi ako napapagod magbigay ng balita. Hindi ako napapagod na magbigay ng inspirasyon sapagkat alam ko ang produkto ko tumatalab. Hindi ako tatagal ng 30 taon kung hindi tumatalab yung produkto ko. Napapagod ako sa kababayan. Doon ako nangangamote. Kasi, ang akala pala ng mga tagapakinig, ako binabayaran. Sabi ko, pambira naman kayo. Paano naman yan? Meron namang maintenance yung mga komunikasyon na yan, di ba? May kuryente, may empleyado, and everything. So, lahat ng galaw po natin, kaya, yung mga nakakausap ko, honestly, mga malalaho ang kaso, sa totoo lang. Ang problema, barya na nga lang yung katumbas nung bibili nila produkto, parang hirap na hirap pa. Alam niyo ang katwiran? Naubos na raw kasi ang pera nila. Ay sabi ko, bakit nyo inubos? At hindi nyo ako hinanap. Kung alin pa yung talagang mabilis ang epekto ng produkto, hindi nyo ako hinanap. Hindi yun naman sa modesty aside, ako nag-umpisa nitong pagkain gamot na to. Kaya lang, siyempre, may mga negosyante, may pera. Pag sinabing negosyante, may pera yun. Ako naman, hindi man ako negosyante. Inventor lang ako eh. Alam mo mga inventor, mga pordo yan. Hindi ka makabiling damit. Nagkamamatay na nga eh. Yung iba, pero medyo namatay dyan. May pera na, nagkapera na, no? So, ang point ko lang, in general, ang mga inventor, kumbaga sa kinasihan lang ng Diyos yan. Dahil sa kalikutan. Malikot ang isip, di ba, Mark? Malikot ang isip, malikot ang kamay, galaw ng galaw, kalikot ng kalikot ng mga bagay-bagay, di ba gano'n ng mga inventor? Hindi mapakali, gustong umunlad, gustong gumawa ng pangalan, yan. So, kaya, nakaka-invento. Kahit na sino sa atin ay meron talento na po pwede mag-isip ng isang bagay kung talagang gugustuhin. Ngayon, ang point niyan is that, paano mo mapaparating sa mga tao? Ako, simple lang po ako, Brother Chris. Ang hingi nyo po doon sa Canada, panghingi nyo ako, no? Ang hingi nyo lang ganito, una kainan. Siyempre, yung kainan na mobile, di ba? Yung may gulong, pwede natin patakbuhin ganyan, dadali natin sa mga kalamidad. Yan ang pangarap ko eh, no? Yan talaga yung vision ko. And then, yung nakikita ko, feeding by the thousands of people. Feeding by the hindi yung feeding program lang na pansit, na tinapay, laman tiyan lang yun.
Hindi yung makakagaling yun, mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo totoo. Yung binigay yung sa atin ng Diyos, hindi ko naman sabihin binigay ni Satanas to. Binigay ba to ni Satanas, Mark? Hindi kayo papayag na binigay ni Satanas, nakakagaling eh. Kapag kabutihan, bigay ng Diyos yan. Pag yan ay kasamaan, ay alam na kung sino ang author niyan, di ba? Hindi naman tayo papayag na yung Diyos magbibigay ng kasamaan sa atin. Sabi nila, pinaparusahan na raw tayo ng Diyos. Ano po masasabi niyo, Brother Chris, tungkol yan? Sa bagay na, pinaparusahan na tayo. Oo, sa mga kasalanan natin. Naparusahan dahil may ginawang kasalanan. Consequences, Consequence. Oo, biblical naman ho yan eh. Doon po sa ating transgression ng batas, ibig sabihin meron tayong labag na batas. Meron tayo. Pero magkaganon man, kahit makasalanan tayo, acceptable pa naman tayo, di ba? Alam nga naman, hindi na tayo tanggapin ni Lord, di ba? Kaya nga, hinanap niya yung nag-iisa, nawawala o nagwawala. Iniwan yung 99, hinanap yung isa. Kaya meron pa rin tayong pag-asa dyan. Kaya eto yan. Ang pag-asa na nakikita ko rito, tingnan ho ninyo. Sa buong Pilipinas, wala ho siguro mga ngahas na ikaw ay pupunta sa isang kalamidad. Pagkatapos hindi lang ho basta laman ng tiyan ang ibibigay natin. Hindi lang ho basta laman ng tiyan, hindi lang nakakabusog, hindi lang nakakalusog, higit sa lahat nakakatanggal ng aray. Kasi yun ang higit na kailangan ng mga tao. Okay, hindi naman ibig sabihin hindi kailangan yung mga pagkain masarap, yung mga damit, no? Siyempre, nakita ko dun sa listahan ninyo yung lahat ng mga needs ng mga tao, no? Na ipoprovide. Nabasa kanina, 500. 520,000 meals. 520,000 meals. Iniisip ko kasi ganito po yung Brother Chris. Halimbawa, pumunta tayo sa isang teritoryo na kung saan devastated, naging biktima sila ng kalikasan. Oo, kalikasan. Ngayon, palagay na isang barangay. Hindi po pwede yung pagbigay natin ng pagkain dito. One time lang kain noon, mamaya lang tanghali o kaya hapunan. Bukas gutom uli yan. Di ba? Yan ang iniisip ko Kailangan mag-stay tayo doon at let's say 1 week up to 1 month. Alagaan natin yon. Sabi ko, una, pagkain, kainan. Pangalawa, taihan. Pangatlo, paliguan. Ganun lang. As simple as that. With 1, 2, 3, na ating pwedeng dalhin sa kanila, ito po ay may papakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kapag sinunod natin in principle ang kalikasan o ang batas ng kalusugan, ito po ay magbubunga ng mga milagro sa buhay ng tao. Kasi ang totoo niyan, yung milagro, dala-dala na nga natin Ayaw pa nating bitbitin Ayaw pa paniwalaan. Oo, ayaw pa paniwalaan. Hindi po ba yung Israelites nung ilabas ni Moses sa Egypt? Ang dami bago nakaalis ng Egypt, 10 salot ang ibinigay ng Diyos. Oo, through Moses. Lahat ng milagro ay pinakita rin. Okay. Tapos dinala na nila doon sa wilderness na naglakbay na sila, no? Ayun pala, ilang ano lang pala yun. 40 days lang na dapat makarating sila. Inabot ng 40 years, hindi pa nakarating. 40 years? Oo, 40 years na, hindi pa nakarating. 40 days lang palang dapat na lakbayin mula sa Egypt at papunta ng Promised Land. Paano? Dabog ng dabog. Disobedience, yan, that's right. Yung pong disobedience, yun ang dahilan kung bakit. Ganyan din po yung hindi sumusunod sa aking sinasabi sa Radyo Kalusugan. Sa totoo lang. Bakit kamo? Napatunayan ko, sa loob ng 7 araw, maniwala ka, 7 araw lang. Nung una-una kasi, malakas talaga ang loob ko. Sabi nga nung anak ko nurse, mami noon, tata ka pa. Yun, matanda ka na, tayo at gusto mong tanggapin. Pinapatanggap ba naman sa akin, matanda na rin ako, Mark? Naniniwala ka bang matanda na ako? Hindi pa Isip bata na ako doktora, parang 30 plus pa lang. Lalo na isip Anyway, talaga, inaalagaan ko talaga 7 araw. Nako, tinatanggap ko talaga yan. Kahit horizontal yan, Pagpasok sa pintuan, horizontal talaga. Siyempre, may mga doktor ako, may mga empleyado akong doktor. 5. Ma'am,
ano ibibigay natin? Natataranta talaga sila kasi mga itsura baga, mukhang matitigok na eh, mga dedoable na eh. Oo talaga. Tapos, ay di painumin mo ng super candy, magtimpla ka. Mag-super candy. Uy, nakulot ang mukha ng aking baby. Ang sarap ang bango ni Yuri. Oh, yan. Macrobiotic baby. So, madaling salita, pinagtsatsagaan po namin yan. May breast cancer, ang laki-laki ng breast. Mapula-pula na parang cauliflower na dugo-duguan. Ganyan, tatapalan ko ng aking cream. Kinabukasan, tatanggalin na naman namin parang mga lupa na nakadikit yung mga necrotic tissues, mga patay na laman doon sa dinikit namin bulak na mayroong cream. Oy, naku. Naku, ang bait-bait pa talaga nitong baby na. Ay, bakit inaalis mo yung picture niya si Jory? Ay, oo nga pala. Break muna tayo. Oo. Bisitahin ang Super Ladies Hindi naman siya Cafe. naingayan sa akin. Caloocan, Quezon City. Sa Caloocan City, matatagpuan sa 4th floor Victory Central Mall Wala sa naman tayo Metro. papalit. Tawag lamang sa 227-2646. 227-2646. Sa Quezon City, matatagpuan sa 11th floor West Insular Ring West Avenue. Tumawag lamang sa 442-3570. 442-3570. Maaari ring tumawag o mag-text kay Super Lady, Dr. Winnie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor sa cellphone number 0922-288-2852, 0922-288-2852. At makinig sa Radyo Kalusugan mula Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng umaga at tuwing Biyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Ayan ba, ano? Ito yung website nila, Global Emergency Global Response. emergency. Ito man yung Philippine Crisis. Ang Segunda Mana ay Donations in Kind program ng Caritas Manila. So pagbigay natin ng mga luma o bagong gamit, bag, sapatos, kahit ano pang gamit na may kasinabang, Kahit saan mo ako bitbitin, kaya na basta maibsan ang Ganyan po yung kahirapan. sa Ito Tacloban. po ang inyong lingkod, Sam Pinto. Suportahan natin ang Segunda Mana. Pag may dala na tayo. ganun. On the way ng container. Ito. Pero of course, hindi lang naman Take Tacloban. advantage of the opportunity to meet the Super Lady Meron pala and sa discover ibang your lugar weaknesses sa through Palawan, Super sa Lady's Puro. expertise. Send an email to superladyconnect@gmail.com or come in person by appointment. To confirm, text or call 0922-288-2852 or 442-3570. Ah, oo. Sabi ko kanina, Alamin at plano Oo. ng ganito ni Super Lady Radyo Kalusugan. Yes, tuloy-tuloy pa ang Radyo Kalusugan, University on the Air, with your scientist, Dr. Amina Elfa, isa pong naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. Tayo dito ay totoong-totoo. Ayan, umieba ko si Yori. At alam niyo ba talaga, ikumpara natin yung 1-month-old o 2-month-old baby sa katulad nating matatanda na hindi umiinom ng recipe 1 and 2. Ewan ko lang kung gaano kabaho, gaano kadumi, gaano kabulok ang ating mga bituka. Yan ang problemahin nyo. Dahil yan po talaga ang totoo niyan. Anyway, tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Ano mo nga yung, yung, Philippine crisis. Oo, so, yan yung communication yan. Mula sa Canada. Opo. Oo. Ito po yung sinasabi na Kwento mo nga. actually si Pastor Chris po ang makakapagkwento talaga. Pastor Si, Chris. po ang Pastor, kayo ay Brother Chris. Brother Chris po. Yan po. Sabi po niya, meron po kasi siyang mga kaibigan doon sa Canada na nagpadala po ng 2 container vans para sa Tacloban. Pero ito po hindi natatapos dun sa 2 container lang. Meron pa kasunod. Tuloy-tuloy po yun, 6 months. Okay. Hanggang, syempre po, by December 9, nangala po sila ng pondo dun sa mga taga-Canada. Oo. At yung Canadian government, So, ang challenge ng government, tatapatan niya. kung magkano po yung malilikom na O magkano malilikom.
At syempre ho, si Brother Chris po ang siguradong mag-distribute sa Tacloban. Oo. So kasama po ang team ng Radyo Kalusugan doon. Pero ako, challenge ko naman si Brother Chris. Communicate na po kayo, ano, kung magkano naman yung i-donate nila, tatapatan ko rin Opo. ng pagkain gamot. Kasi at cost, kumbaga sa ano, hindi yung pinagtutubuan natin yung pera. Kasi alam mo, marami na akong kaso dito sa Pilipinas, alam ko yan, alam natin lahat yan. Yung iba nga, binibenta na, naglilitawan na sa television. Nakakahiya naman po talaga. Na kwarta na, pinagkakakwartahan pa. Kumbaga patay na, pinagkakakwartahan pa. Parang ganun ang datingan, di ba? Kasi binigay na nga, donate na nga, abuloy na, di ba? Abuloy ang tawag yan eh. Ako honestly, ayaw kong sasabihin na abuluyan ako. Kasi unang-una, patay lang inaabuluyan. Pangalawa, parang, di ba, parang alit ang tingin mo sa sarili mo kung ganon. Kaya dapat medyo i-upgrade natin yung ating mga tawag yan, moral natin. Kasi kung tayo ay manlilimos, kahit na nga dito nahiya ako dito manghingi. Donate, baka sabi, kinukwartahan mo lang kami. Alam mo na yun, utak ng mga tao. Minsan di matino Kahit matino ang ginagawa mo, pag-iisipan ka pa. Yung iba nga akala, yaman-yaman ko, ang dami kong pera. Hindi nyo ba alam, inventor lang ako. Pag wala kayong binigay na pera sa akin, anong gagawin kong produkto? O, sa palagay nyo ba, kung ako mayaman, kung marami akong pera, sa palagay nyo ba? Palagay nyo lang. Common sense lang. Palagay nyo, magpupuyat ako sa inyo. Baka kung marami akong pera mag-shopping na lang ako mag-shopping sa Paris, sa Europa, kung sa... is it practical na isipin ko? Maaari ngayon, iniisip ko lang kasi wala ako sa posisyon na gano'n, di ba? Pero ang totoo niyan, di ko lang alam kung bakit, malay mo, kaya binigay na si Brother Chris sa atin, di ba? Actually, ma'am, naintindihan ko po yung posisyon nyo. Yung products nyo, hindi naman magtatagal ng 22 years. Yung broadcast nyo sa radyo po, tsaka yung products nyo, kung hindi siya effective. So, ngayon po, nakakahiyaman, pero sabihin po, pero talagang kailangan din po malaman na kung sino man po nakikinig ngayon at concerned talaga sila sa mga taga-Tacloban, kailangan po nila ng mga pagkain gamot po na katulad ng produkto nyo, na kung gusto po nila mag-donate doon na in-kind or pagkain po, ito po talaga yung pagkain kailangan nila. Actually, doktora, kung nalaman ko ahead of time, Oo. yung 520,000 na Oo. meals yun dapat yung healing food na Oo. atin ngayon, na yung Yan na pagkain sana gamot, yung pagkain nila. convert doon. So, pero don't worry kasi, first May time pa lang kasunod pa. naman nila padala ito, pangalawang time, pagkain gamot na talaga Oo, ang pwede. susunod. Kasi double purpose Right. Alam nyo, tapatan lang. Kung sino bang ayaw yumaman, magkapera, pero kung binigyan ko ng priority yung pagpapayama, kasi inventor ako Right. Hindi ko sa pagyayabang marami akong formulation na pwede kong iyabang. Tingnan ho ninyo. Talagang mayabang ako sa radyo, di ho ba? Anong dating? Di ba mayabang? Kasi sina-challenge ko talaga sila. No? Alam mo, katulad yung namamukhang in Armalite, external yan Pag external, di ka pwedeng magsalita kasi masasampal ka na mag-asawang sampal pag hindi totoo yung sinasabi mo Kitang-kita. Alam mo, kitang-kita, external, di ba? Kahit mukhang in-Armalite, vacancy ang mukha, hindi ko exaggerated yung mga sinasabi ko. Yan ay totoo, dinidescribe ko para ma-imagine kasi hindi naman lahat ng tao nakakakita ng ganyan, di ba? Hindi naman lahat ng tao nakakakita ng buhay pa na aagnas na. Ay, yung iba nga, parang hindi makapaniwala, talaga, totoo yun? Aba, yung mga breast cancer, buhay pa na aagnas na ho yan. Napakabaho, parang patay na daga. Nando ko pa rin sa tarangkahan, mabaho na. Maaaring hindi naamoy yan ang totoong pasyente. Pero yung mga dalaw, yung mga bisita, mga kamag-anak, yung members of the family, they're also suffering just like the patient. Kasi naamoy mo ang sarili mo O sige, meron ba kayong produkto na pwedeng pabanguhin yan? Na pwede mong yakapin? Yung pasyente na mabaho? Aba, wala akong alam sa butika. Subukan ho ninyo, bumili ho kayo. Challenge ko kayo. Di ba yung cream nyo, ma'am? Yun yung cream ko. Yun lang. Ang alam ko. Yun yung maglinis ka ng mata mo. Yung lalabas agad ang muta mo kinabukasan. Meron nung ba kayong panlinis ng mata? Siyempre, pag sinabi mong panlinis, dapat makita mo yung nililinis, di ba? Sige, maglinis kayo ng mata nyo ngayon.
hanggang bukas. Kahit 1 linggo pa. Tingnan ko kung may lumabas na muta dyan sa mata niyo. Wala. Baka ilang bote na nauubos mo dyan eh. Wala pang lumalabas na muta, di ba? Si daddy po, sinubukan niya yung eye drops ko. Ah, si daddy Totoo po. daw po. Totoo daw. Parang mga sapot ng gagamba daw sa dami ng ano. Oo. Ng Ay sila ni nga, mayroong ibinuga na, sabi niya, may binuga raw na parang hinipo niya daw talaga yung mata niya kasi hating gabi. Bumuga ng parang tubig, tapos nung hinipo niya, malapot. May liquid talaga, pero malapot. Dahil para daw bumuga na, wak! Gumano daw yung mata niya. Di nagulat siya, pero gabi yun ha, hating gabi yun. Napakarami po ang matutulungan, sa totoo lang. Hindi ko kaya ipaliwanag, na para bagang sa akin lang, pagka kinakwento ng mga gumagamit, kasi ang purpose ko lang talaga niyan, panlinis. Pero para labasan ka ng bulate sa mata mo, para labasan ka ng bubog sa mata mo, para yung duling, dumiretso ang tingin, yung bulag makakita. Sabihin, exaggerated na talaga yan, di ba? Di ba? Kayo po, Brad Chris, sa palagay nyo, kung ako magkwento sa'yo, pwera lang yung kilala mo talaga ako na hindi ako sinungaling, Pero kunyari, nagkwento ako sa'yo, bago lang tayo magkakilala, maniwala ka? Nung bulag nakakita. Hindi. Pero as times goes by, Oo. may mga nangyayari, talagang maniniwala. Parang Eventually. iisipin mo, tingnan ko nga. Di ba ganon? Tingnan ko nga kung, siyempre mag-observe ka, hindi ka pwedeng agad-agad maniniwala ka, sabihin, uy, may bulag, nakakita, duling, dumiretso ang tingin. Kahit na ako sa sarili ko, parang hindi ko maubos maisip na totoo yun eh. Kaso yung tao nagkukwento sa akin, alam naman niloloko niya ako, di ba? Dahil hindi ko naman nakita, duling siya. Nagbaka sakali lang yung taong bumili sa Victory Mall, Pagkatapos dumiretso tingin. siya nagkwento ma'am, anong magagawa ko doon? Siguro kakapatak mo. Pang-apat niya nga, nung na-interview ko siya, pang-apat na yung, sabi niya, pang-apat na to. Ano ba nangyari? Bakit niya nag-a-apply niyan? Kasi ako naman, talagang panlinis lang talaga ang purpose niyan. Kasi sabi niya, ang tingin ko, gumaganon. Anong tawag mo doon sa paalon-alon yung tingin? Hindi ba duling yun? Diretso ba ang tingin nun? Umaalon nga Parang wave of the sea. Yan ang sabi niya. Tapos sabi niya, pagka nagpataka ako, aba, gumaganda. Ayun, hanggang naka-4 na battles. Nung ika-4 na, doon ko pa lang siya na-interview. Dahil nagtatanong ako, lahat ng tao makaharap ko na bibili na nandyan ako, talagang tinatanong sinong gagamit niyan, anong gagamitan, yung mga ganon. Ini-interview ko talaga. Kaya ako'y naniniwala po na ito pong produkto natin ay talagang kumaga binigay ng Diyos sa tao, hindi sa akin. True me lang. Alam mo kung bakit ko na ganun ang analysis ko, Mark? Kasi kung sa akin binigay ni Lord to, dapat mayaman na ako, hindi na ako nagpapakahirap Tama ba? Kung sa akin to binigay, di dapat ang yaman-yaman ko na. Meron ba naman 30 po? Alam niyo yung mga bagong kakilala, kunwari, nagpunta ako somewhere, kwento-kwento. Tapos sasabihin ko yung ganitong mga kwento. Alam mo, yung mga babaeng, ngayon ko lang nakita, alam mo, ang tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Kasi kung ganun kaganda ang produkto mo, pagkatapos siguro, dapat sa iyo, puro perlas ang damit mo. Dapat mula ulo hanggang talampakan, puro alahas ka. Alam mo na, parang nasa psychologize mo na, bakit mukha ka namang hindi ka naman mayaman? Di ba ganon? Parang, nababasa ko yung mga tingin nila. Pero ako naman, ang analysis ko kasi, kung sa akin yan binigay ng Diyos, dapat ang dami ko ng pera ngayon, maniwala ka. Kaso, ang analysis ko, binigay sa tao. Kapag pinag-interesan ko to, at kinuwarta ko to, madali naman kwartahin ito, sa totoo lang. Sa ibang bansa, sa Amerika nga lang dapat dollar earner na ako. O kaya sa Australia, uupo na lang ako, may opisina na, may clinic na, inadapt na ako ng doktor doon. Umuwi pa rin ako dito. Hanggang ngayon, nangako ako babalik. Hanggang ngayon, hindi ako nakakabalik. So, the point is, baka kayo po ay, instrumento. Kasi, kumbaga sa pangarap, para nangangarap na lang ako. Sabi ko, Lord, hindi na yata magiging totoo yung pinapatanaw mo sa akin
Well, feeding by the thousands of people. Yan po, Brother Chris. Opo. Ang napapansin ko, Doktora, naniniwala ako na kapag ibinigay ni Lord ito sa'yo, walang makakaagaw. Kasi kung sa iba binigay, may Sa iba. interest sila na pagkakapirahan. Ito talagang tunay na tulong. God is looking sa puso, hindi sa nguso. Puso. So, sa puso niya tinitingnan. Ngusuan Ang ka puso lang. natin, Doktora, ay talagang tapat na tumulong sa tao. Kaya hindi ito yung pira-pira, kundi ito yung para makatulong na ikaw mismo maka-witness na katotohanan ang ipinapahayag natin na para sa kalusugan. Ang tawag dyan ay eyewitness. Ay, yun. O di ba, may programang ganyan sa TV. At saka, Doktora, another thing, yung kanina about sa Oo, mata. sa mata. No? So, meron akong napansin sa isang kwento. Oo. Alam mo yung kambing po. Oo. Yung kambing, nung nakita niya yung field, yung grass, very, I would say na, tuyong-tuyo. Ibig sabihin, patay Dry. na damo. Patay na Very dry. damo. Barren. So, nung nakita niya, sabi naman, wala No talaga good. buhay-buhay ito, lang kapag-asa. So, siya mismo, nanghina, nawala siyang gana, kumain. Kasi ko kita yun, tuyong-tuyo. Tuyo. Ngayon, Matutuyo ka. ito yung amo niya, parang talagang very sad yung kambing na ito. Ang ginawa ng amo, binigyan ng sunglasses na kulay green. Green. So, nung nalagyan ng kulay green sa mata niya, nakita niya green field, no? Green grass, di ba? So talagang Kaya. sumaya siya, ngumiti, kumain. Kahit tuyo ang field, kumain. Bakit? Dahil sa sunglasses niya, green ang kulay. So akala niya, green talaga ang kinakain niya. Talagang masustansya. So ganun din sa atin, I believe na kung gusto mo makita ang tunay na katotohanan, subukan mo ang produkto ng Super Lady. So, and I believe, makikita mo ang tunay na pag-asa. Actually, kung gusto mo po nilang subukan, nag-start kasi si Doktora sa sabon, sa cream. Oo. Yung sabon po at cream niya talagang, kasi ako po, testimonial po ako. Yung kulog ko sa kamay, ang hirap tanggalin. Tapos ilang gamit ko lang. Hindi ko nga alam matagal yan. na yun, matagal na po yun. Nung mga 10 years ago pa po yun. Oo. Nung una ko nakilala si Doktora, ginamit ko yung sabon niya, yung bilog ng puti yun. Talaga. Nawala po yung kulog ko. Ganun lang kadali. O yan, kulugon nyo ha. So, kaya ako, I would suggest, Doktora, sa lahat na nakikinig, kung palaging naisip natin palagi, to see is to believe. Paano mo makikita kung di ka pumunta sa West Insula? Di ba? Isa pa So, po. another thing, ang kailangan mo ngayon, faith. Kaya nga dito tayo sa Radyo Veritas, kasi kapanalig. Oo. No, faith first, and then you will see, and then you will believe. Sumayin nyo ang makikita mo, pero katotohanan. kailangan mo ng faith. Actually, yung faith Action po, ka muna. talagang, kasi kailangan po laging number 1 sa isip Faith ni kay si mo, Doktora. Yes. Katulad nung nangyari sa mama ko na nagkaroon siya ng bed sore. Number 1 ko talaga naisip yung cream ni Doktora. Buti na lang nakakuha agad ako nung cream. Kasi 4 days nang hindi gumagalaw-galaw si mama nung na-hospital siya. So, yun po agad, 2 application lang, tanggal agad yung bed sore. Pagdating sa sugat, ako talaga, ang talagang pinag-umpisa na sa balat na yan, yung friend ko, ano pa ako, dalaga pa si Isabel. Kayo ba yun? Yung kaibigan ko, no vacancy ang mukha. Oo. Yung bang maliliit na tagyamat, pero talaga tagtad. Talaga yung mukha niya. Nalibadbaran ako. Sabi ko, ito naman kasama ko lagi, pangit ang mukha. Ganon. Ako mahilig ako magpakainis ng mukha. Sa loob-loob ko, Actually, ako. applyan ko nga ito. In-applyan ko. Naku, Diyos ko. Nagbusargahan, lalong nagnanaan yung mukha niya. Nagalit yung kanyang nanay sa akin. Akala ko ba, papakinisin yung mukha na yan. Ngayon, bakit sabog-sabog na, lalong dumami ang nana? Yung pala, pinapalabas pala niyan yung mga nana. Yun yung first case ko, na halos mataranta ang buhay ko. Dahil siyempre, mapapagalitan ako di ba? Dalaga pa nga ako noon. Pero kasi ako naniniwala ko dahil ang kinis nga ako ng balat ko, hanggang buong katawan talaga. Hanggang mga legs ko. Siyempre, panay naman ang bati nung iba. So, naniniwala naman ako sa mga bati-bati nila.
Naalibad-bara na ako doon sa mukha ng kaibigan ko nga, na no vacancy ang mukha. Kaya ako nasasabi yung mga terminologies na no vacancy, mukhang inarmalite, mukha ng carne norte. Dahil totoo talaga. Yun naman mukhang carne norte, paano naman ang asawa ko yun? Sana hindi nakikinig ngayon. Ayun Oo. yung sinasabi Oo, niyo. kasi nga, sapatos ng tatay niya, binigay sa kuya niya, binigay sa kanya. Alam mo, sundalo eh. Yung mga, mga militar, ganyan. Di ba? Yung mga boots, Apo. mga combat shoes, ganyan. Ang tawag sa mga ganyan, athlete's foot eh. Kaya pati, skin disease, pinapamana yan. Kaya ako, nagkaroon ako ng idea na yung mga lalaki, pagpasok sa umaga, nagmamadali, naligo, mamasa-masa pang in between the toes, may medyas sa sapatos, maghapon na yun. Oo, ganun. Gustong-gusto ng mikrobyo yun. Kakati-kati, hanggang ilang buwan na yan, ayun po may eksema na. Yan po yung mga iba-ibang mga kaso na problema ho sa balat. So, hindi po exaggeration. Yung mga salitang binibitiwan ko rito, yung mga tigbakable, tigukable, matayable, deadballable, hopeless, helpless, terminal case. Totoo yun, na mga cases na yon. Kaya yung mga nakakausap ko pong ganyan, parang awa nyo na, wag nyo akong gawin milagrosa. May proseso po talaga ang paggaling ng tao. Kailangan nyo po yung, pag sinabi ko na, at least mayroon kayong 32,000 sa loob ng 7 araw. Ano bang gusto nyo? Installment natin, abutin kayo ng siyam-siyam, till death do us part. Hanggang mamatay kayo, ginagamot mo pa rin kung ano yung ginagamot mo yung long time ago. Ganun eh. Ayoko nung ganun. Sasawa ako ng katingin sa inyo. O gusto ko, 1 linggo lang, magaling na kayo. Kaya as much as possible, ang 1 week program, yan talaga ang ginagawa ko talaga dito na hanggat maaari, na pinagbabatayan ko doon sa mga tao na gustong magpagaling. Ay, isipin mo naman, sabi nga, sige, para kumita ako, pakunti-kunti. Ay, kailan pa tayo natapos niyan, dilubyo na, ay, hindi ko ganyan ang trabaho ko. Ang gusto ko, makarating ako, mas marami ako matulong, marami ako mapuntahan, kasi marami ho ang nangangailangan, hindi lang kayo. Tingnan nyo, Brother Chris, pupunta tayo ng Tacloban. Iyan ba, particular Tacloban lang? Siyempre, hindi Tacloban lang yan, di ba? Maraming probinsya. Dahil ang dami niyang sabi nga nung iba, naku naman, puro Tacloban na lang sila. Paano kami naman, natakloban na kami rito sa Samar. Oo. Sa Leyte kung saan, sa Coron pala, meron eh. Hindi naman ako nag-iingay eh. Naiingayan si Yuri. Tumawa. Parang higante tong batang to eh. Lumaki na ng lumaki. Ang bilis niya. So anyway, siguro po itong ating pag-uusap ganito yan. Doon po sa ating mga nakikinig dyan, nasa Canada kayo, nasa Amerika, saan man panig kayo ng mundo. Basta kayo Pilipino, unang-una naintindihan yung salita dito. Ang pinag-usapan natin. Ito ang realidad ng buhay. Na tayo, kung gusto nating kumbaga mag-flourish o umunlad tayo sa sarili natin, ganito yan parang comparison ko dyan, Mark, Jopay, Brother Chris. Kung ang iisipin ko, nyari, 10 kayo. Kung ako, ang concern ko kayong 10, yung concern ko, yung mga needs nyo, concern ko kayo. 10 kayong kayo magko-concern sa akin. Kung ang concern ko lang ay sarili ko, di ako lang. Sarili ko lang concern ko. Ako lang magko-concern sa sarili ko. Kayo, hindi rin kayo magko-concern sa akin kasi wala namang symbiotic relationship yan eh. Kumbaga, yan eh. Kumbaga, kung ano tinanim, di ba? Parang ganun ang dating yan eh. So, the point is, kung tayo ay concerned sa mas maraming tao magko-concern sa atin. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko na problema yung magkaroon ako ng pera kasi para kumain ako. Naku, kahit saan ako po pwede eh. Punta ako Australia, punta ako Amerika. Kahit wala akong pera, basta may pamasahe ako, pagdating ko doon, sigurado makakakain ako, mabubuhay ako. Nung pumunta ako ng Australia, Brother Chris, alam mo, ang sweldo ron ng tao every weekly. Kung magsweldo ang tao doon, 600. Yun ang parang, kumbaga, minimum wage during that time. That was una kong punta ron, 1998. Malaki pa yung kinikita ko doon sa 600 eh. Pag-gala lang ako doon sa mga senior citizen, titingnan ko yung mga paang may eksema. Hanapin ko, kunyari, magkakausap na ganyan,
Ang tingin ko niyan sa baba. Hindi nila alam, tinitingnan ko yung mga paa nila. Dahil baka may makita akong eksema, babatiin ko, di ba? O ngayon, pag sinabi ko may eksema, ay gusto niyo ba yan? Pantayin natin ang kulay, pakinisin natin. Siyempre naman, gusto naman ng matatanda, kahit matanda ka na, di ba? So, kumbaga, hanapin ko yung problema nila. Pag nakita ko na yung problema, andun pa yung mga kamay para ng mga luya. May mga osteoporosis, may mga arthritis, mga gout arthritis.